Nagsimula ang pelikula kay Tom Dolan, isang dalubhasang propesyonal na magnanakaw na kilala bilang In-N-Out Bandit. Sa nakalipas na 6 na taon, matagumpay na naisagawa ni Tom ang 8 pagnanakaw ng bangko sa iba't ibang estado, at wala siyang iniiwang mga ebidensya. Nagpapahintulot ito para sa pulisya upang wala silang makuhang lead patungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Regular na bumibisita si Tom sa isang storage facility upang doon itago ang kanyang ninakaw na pera. Ang receptionist ng pasilidad ay si Annie Wilkins, isang psychology graduate student. Habang mas madalas silang nagkakaroon ng ugnayan, ang kanilang koneksyon ay mas lumalalim, at malinaw na si Tom ay naaakit sa kanya. Pagkalipas ng 1 taon na pagde-date, iminungkahi ni Tom na dalhin ang kanilang relasyon sa mas mataas na level, sa pamamagitan ng pagbili ng isang ari-arian at paglipat ng magkasama. Dahil si Annie ay matagal ng divorce sa kanyang nakaraang relasyon, agad siyang sumang-ayon sa alok ni Tom. Gayunpaman, hindi niya alam ang lihim na buhay ni Tom bilang isang kilalang magnanakaw, at ang tanging alam niya lamang ay isa siyang dating kasapi sa militar at ang trabaho nitong paggawa ng mga bomba para sa hukbo. Sa kabila ng madilim na nakaraan ni Tom, siya ay labis nang napamahal kay Annie at determinado siyang magsimula ng bago at tapat na buhay para sa kanya. Upang gawin ito, nagpasya siyang isuko ang kanyang sarili sa FBI. Kinaumagahan pagkatapos ng kanyang desisyon, nakipag-ugnayan si Tom sa FBI kung saan nakausap niya si Special Agent Sam Baker. Dito ay ipinagtapat niya ang kanyang pagkakakilanlan bilang ang In-N-Out Bandit, at siya ang nagnakaw ng $9 million mula sa 12 bangko sa 7 estado, at nagawa niya ito sa loob ng 8 taon niyang pagnanakaw. Kasamang nakikinig sa kanilang pag-uusap si Agent Myers, at nag-alok si Tom na ibabalik sa kanila ang $9 million na ninakaw niya, kapalit ng mas magaan na sintensya. Humiling siya ng minimum security na bilangguan malapit sa kanyang lungsod na may ganap na mga karapatan sa pagbisita sa loob ng 2 taon niyang pagkakakulong. Gayunpaman, nag-aalinlangan si Baker sa pag-amin ni Tom. Ito ay dahil ang FBI ay nakakatanggap ng maraming maling pag-amin mula sa mga taong nagsasabing sila ang In-N-Out Bandit, kaya hindi niya masyadong sineryoso si Tom. Gayunpaman, pumayag si Baker na bisitahin si Tom sa kanyang tinutuluyang hotel upang kumpirmahin ang kanyang pagsuko. Inutusan ni Baker ang kanyang 2 tauhan na sina John at Ramon upang bisitahin si Tom. Makalipas ang 2 araw na paghihintay ni Tom sa FBI, labis siyang nainip at nagpas siyang tumawag muli, kung saan nakausap niya si Myers. Ipinaliwanag ni Myers na nagkaroon lang ng kaunting problema sa kanilang mga hinahawakang kaso at sigurado siyang malapit na ang mga ipinadalang ahente para sa kanya. Nang ibinaba ang tawag, nakarinig si Tom ng katok sa pinto, at nakita niya sina John at Ramon. Sinimulan ng mga ahente na magtanong upang mapatunayan na siya ang magnanakaw, kaya ipinaliwanag ni Tom sa kanila ang bawat detalye kung paano siya nagsasagawa ng pagnanakaw. Sinabi ni Tom na ang lahat ng 12 bangko na ninakawan niya ay masusi niyang pinipili, kung saan sinisigurado niya na luma na ang ginagamit nilang lock system sa kanilang mga vault dahil mas madali silang pasabugin. Kailangan rin ay may katabing bakanteng gusali ang bangko upang ito ang gawin niyang daan patungo sa loob gamit ang ventilation shaft. Pagkatapos mag-drill sa vault, gumagamit si Tom ng mga sarili niyang gawang bomba upang mapasabog ang vault. Sa sandaling makuha niya ang mga pera, tinatakpan at inaalis ni Tom ang kanyang mga bakas upang malito ang mga mag-iimbestiga at mapapaisip sila kung mayroon ba talagang nakapasok. Sa kabila ng lahat ng kanyang sinabi, hindi pa rin nakukumbinsi ang mga ahente na siya ang magnanakaw, kaya ibinigay ni Tom sa kanila ang susi sa bodega kung saan niya itinago ang mga pera. Hiniling ng mga ahente na maghintay na lang sa kanyang silid at sila na lang ang pupunta doon upang tignan ang pera. Matapos ang ilang minutong paghahagilap, sa wakas ay nakita ng dalawa ang mga perang nasa kahon at napagtantong totoo ang sinasabi ni Tom. Inutusan ni John si Ramon na ilagay ang mga kahon sa kanilang sasakyan, at sinabihan siya na pag-aari na nila ang mga ito ngayon. Napagtanto ni Ramon ang balak na gawin ni John at mariing siyang tumututol sa kanyang plano, ngunit pinaliwanag ni John na isa itong napakalaking oportunidad para sa kanila. Sinabi niya na kung dadakpin lang nila si Tom at isusuko ang pera, tanging mga abogado at matataas na opisyal lamang ang makikinabang, habang sila naman ay buong buhay na kumakayod para sa kakaunting pera. Patuloy na hinihikayat ni John si Ramon na gawin ito para sa kinabukasan ng kanyang pamilya, kaya sa huli ay napilitan ng pumayag si Ramon. Habang isinasakay nila ang mga kahon, biglang dumating si Annie at tinanong ang kanilang ginagawa sa bodega ni Tom. Nagpakilala ang dalawa bilang dating mga kaibigan ni Tom sa Marines, at sinabing humingi lang ito ng tulong na maghakot ng gamit upang lumipat ng bahay. Si Annie na napaniwala sa kanilang mga sinabi, at naisip na lilipat na sila ni Tom sa binili niyang bahay para sa kanila, kaya hinayaan na niya ang dalawa na magpatuloy at iniwan na sila. Kinagabihan, bumalik ang dalawa kay Tom at nagkaroon sila ng kaunting pag-uusap.
Kalaunan ay tinutukan ng baril ni John si Tom at plano nang tapusin siya, ngunit biglang sinabi ni Tom na ang nakuha nilang pera sa bodega ay 3 milyon lamang at itinago niya ang 6 dahil alam niyang may posibilidad na mangyayari ito at hindi nga siya nagkakamali. Biglang may kumatok sa pinto, at ito pala si Agent Baker na pumunta doon dahil akala niya ay hindi pa inasikaso ng dalawa ang kaso ni Tom. Pinagbuksan ni Ramon ang kanilang amo, at nagpa siya itong pumasok upang ituloy ang pag-iimbestiga kay Tom. Gayunpaman, napansin ni Baker ang hawak na baril ni John, at nagbigay ng senyales si Tom sa kanya, ngunit agad na binaril ni John si Baker sa dibdib. Nagkaroon ng kaguluhan sa silid, kung saan inagaw ni Tom ang baril ni Ramon at itinulak si John sa bintana at nahulog silang pareho. Nakita sila ni Annie na pupunta sana doon upang bisitahin si Tom. Isinama ni Tom si Annie at sumakay sila ng sasakyan upang tumakas, habang pinapaputukan sila ni Ramon. Sumakay din ng sasakyan ang dalawa at nagkaroon ng habulan sa pagitan nila. Si Annie na nalilito sa nangyayaring kaguluhan, ay humingi ng mga paliwanag mula kay Tom. Sinabi ni Tom na balak niyang umamin, ngunit ipapaliwanag niya sa kanya ang lahat kapag naging ligtas na sila sa mga humahabol na FBI. Nang matagumpay nilang matakasan ang mga ahente matapos nilang magtago sa isa pang sasakyan, nagsimulang magpaliwanag si Tom. Inamin niya na siya ang in-and-out bandit at plano niyang isuko ang kanyang sarili upang panagutan ang kanyang mga kasalanan bago sila magsimula ng bagong buhay ni Annie. Huminto sila sa isang parke at doon pa ipinaliwanag ni Tom ang lahat. Sinabi niya na hindi siya kailanman pumatay ng tao o gamitin ng alinman sa mga ninakaw na pera. Nagsimula ang kanyang buhay kriminal matapos mamatay ang kanyang ina dahil sa sakit habang siya ay nasa gyera. Nang siya ay makauwi, nakita niya ang kanyang ama na labis na dinamdam ang pagkawala ng kanyang ina, na nagdulot upang mawalan ito ng lakas ng loob na bumangon sa umaga upang magtrabaho. Hindi naging maganda ang ipinamamalas nito sa trabaho, na naging dahilan upang tanggalin siya ng kanyang amo. Ang masaklap pa, ang CEO ng kumpanya ay nilustay ang Employee Pension Fund, dahilan upang hindi makatanggap ng pensyon ang kanyang ama. Walang kakayahan at lakas ng loob ang kanyang ama na kumuha ng abogado at ipaglaban ang kanyang karapatan, at sa halip ay nagpakamatay na lang ito. Upang makapaghiganti, pumasok si Tom sa bangko kung saan itinatago ng CEO ang kanyang pera at ninakawan ito. Itinuloy niya ang pagnanakaw ngunit hindi dahil sa mismong pera, at sa halip ay dahil sa nakakaramdam siya ng sarap sa pakiramdam at kaba kapag ginagawa niya iyon. Ngunit ang lahat ng ito ay nagbago magmula nang makilala niya si Annie, kaya nagpa siya siyang itigil iyon at magsimula ng panibagong buhay kasama siya. Nang sila ay umalis na sa parke, si Agent Myers ay dumating sa silid ni Tom kung saan naganap ang pagpatay kay Agent Baker. Nangako si Myers sa bangkay ni Baker na hahanapin niya at pananagutin ang pumatay sa kanya. Samantala, binalaan ni Tom si Annie na maaaring madamay siya sa pagkamatay ni Baker at hinimok si Annie na umalis sa bayan upang maiwasan ang pagdududa. Kinausap ni Myers sina John at Ramon, na nagsabi sa kanya na si Tom ang bumaril kay Baker, at wala rin silang nakitang pera na magpapatunay na siya ang magnanakaw. Hinatid ni Tom si Annie sa paradahan ng bus upang dalhin siya sa ibang bayan, ngunit pinipilit ni Annie si Tom na sumama sa kanya. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Tom na kailangan niyang tapusin ito upang patunayan na wala siyang kasalanan sa pagpatay. Nang makumbinsi si Annie na hindi na mababago ang desisyon ni Tom, nagpaalam na sila sa isa't isa. Kinabukasan, ipinatawag ni Myers ang dalawang ahente sa opisina upang talakayin ang tungkol sa kaso ni Tom. Tinalakay nila ang background ni Tom na isang dating Marines na eksperto sa paggawa at pagpapasabog ng mga bomba. Nabanggit din ni Myers ang tungkol kay Annie, na nakuhanan ng CCTV sa hotel noong maganap ang krimen, kaya inutusan ni Myers ang dalawa na puntahan siya upang mag-imbestiga. Kalaunan sa araw na iyon, si Annie na hindi sumakay ng bus at bumalik sa kanyang pinagtatrabahuhan, ay tinawagan si Tom upang ipaalam na mayroon siyang CCTV footage na magpapakita kina John at Ramon sa kanyang bodega. Si Tom na nag-aalala ay agad na binalaan si Annie na umalis na doon. Nang ibaba ang tawag, nagnakaw si Tom ng isang sasakyan upang agad na makapunta doon at iligtas si Annie. Gayunpaman, naabutan ni John si Annie at tinanong kung nasaan si Tom at ang hard drive ng CCTV footage. Agad na tumakbo si Annie upang tumakas, ngunit nahuli siya ni John at walang awang binugbog. Nakakuha ng pagkakataon si Annie na saksakin sa hita si John at mahampas siya sa mukha, ngunit nahuli pa rin siya ni John at inuntog ang kanyang ulo, dahilan upang mawalan siya ng malay. Biglang pumasok si Ramon dahil sa narinig na kaguluhan, at pinigilan si John sa pagbaril kay Annie. Sinabihan niya si John na mukhang patay na ang babae dahil wala na siyang nararamdamang pulso. Hinanap nila ang hard drive ng CCTV footage, at nang hindi nila ito mahagilap, nirekomenda ni Ramon na umalis na sila bago pa may makakita sa kanila.
Si Tom na huli nang nakarating doon ay nakita si Annie na nakahandusay, kaya agad niya itong isinugod sa ospital. Mabilis niyang nilisan ang gusali upang maiwasan ang mga nagkalat na pulis. Sa kotse, tinawagan niya ang FBI at ginamit si Myers para makipag-ugnayan kay John. Habang nakikinig si Myers sa kanilang pag-uusap, ibinunyag ni Tom na ibinigay niya sa kanila ang 3 milyong ninakaw niya at plano na niyang sumuko, ngunit dahil dinamay nila ang kanyang kasintahan, nagbanta si Tom kay John na darating siya para sa kanya. Dahil alam na nakikinig si Myers, nagmamaang-maangan si John sa mga sinasabi nito at kunwaring hindi alam ang kanyang mga pinagsasabi. Kalaunan sa araw na iyon, habang si Tom ay nakaparada sa stoplight, napansin siya ng isang pulis na nagradyo sa mga kasama upang ipaalam ang lokasyon nito, bago siya simulan na habulin. Natanggap ni John at Ramon ang impormasyon at nakisali sa paghabol, gayon din si Myers. Nang magawang maalis ni Tom ang nakabuntot sa kanyang pulis, pumarada siya sa isang tahimik na lugar. Maya-maya pa, habang sinusubukang tumakas ni Tom, nagkita sila ni Myers at nagsimula muli ang habulan. Patuloy na sinundan ni Myers si Tom, hanggang sa tinambangan siya nito at nagkaroon sila ng pagtatalo. Kalaunan ay nagawa ni Tom na tutukan ng baril si Myers, at ipinaliwanag niya sa kanya na si John ang bumaril kay Baker. Hiniling ni Myers na sumuko si Tom at tutulungan siyang tapusin ang lahat ng ito, ngunit nais ni Tom na gawin ito sa kanyang sariling paraan. Sinabi niya na si John ang lahat ng may kagagawa ng lahat ng ito at si Ramon ay nasangkot lamang. Ibinigay ni Tom kay Myers ang baril ni Ramon, bago tuluyang umalis. Nang gabing iyon, pagkatapos manatili sa isang hotel, tumawag si Tom sa ospital kung saan ginagamot si Annie at nalaman niyang ligtas naman ito. Kinabukasan, si John ay pumunta sa ospital upang matiyak na hindi na mabubuhay si Annie, ngunit napigilan ang kanyang masamang balak matapos makita si Myers na nagbabantay. Kalaunan sa araw na iyon, pinatawag muli ni Myers si John upang kwestiyonin ang pagtuturo ni Tom sa kanya, at pati na rin ang perang binabanggit nito. Nanatiling matigas si John at sinabing gawa-gawa lang ni Tom ang lahat. Biglang pumasok si Ramon at ibinigay ni Myers sa kanya ang kanyang baril na kinuha ni Tom. Nang matapos ang pulong at nagkasama si John at Ramon, tinanong ni Ramon kung ano ang kanilang susunod na plano. Sumagot si John na may halong pambabanta sa pamilya ni Ramon kung ibubunyag niya ang kanilang ginawa. Nang gabing iyon, nagpasya si Tom na sundan si Ramon sa kanyang pag-uwi. Nang mapansin ng asawa ni Ramon ang kanyang pagkabalisa, hinimok siya nito na gawin ang tamang bagay. Habang hindi sinasabi ang tunay na problema, sinabihan ni Ramon ang kanyang asawa na para sa kanya at sa kanilang mga anak ang lahat ng kanyang ginagawa. Hiniling niya sa kanya na tandaan ito kung may mangyari man sa kanya na masama. Nakarinig sila ng kakaibang tunog, kaya lumabas si Ramon upang tignan ito. Biglang lumitaw si Tom at agad na inatake si Ramon. Alam ni Tom na mabuting tao si Ramon at nadamay lang siya sa kakupalan ni John, kaya hinimok niya itong tulungan siya. Para sa ikabubuti ng kanyang pamilya, nagpasya si Ramon na tulungan si Tom at sinabing hawak niya ang CCTV footage ni Annie dahil kinuha niya ito habang hindi nakatingin si John. Pagkatapos ay binalaan niya rin si Tom na alisin sa ospital si Annie dahil papatayin siya ni John. Agad na pumunta si Tom sa ospital at kinamusta ang kalagayan ng kanyang kasintahan, bago siya dalhin sa isang hotel. Kinabukasan, tinawagan ni Tom si Myers habang bumibili ng mga kagamitan, at sinabi niya kay Myers na walang kinalaman si Annie sa lahat ng pagnanakaw. Wala rin siyang kinalaman sa mga susunod na plano ni Tom, at nais na malaman ni Myers ang planong iyon, ngunit tumanggi si Tom na magsabi ng anuman. Sa kabila ng pagpupumilit ni Myers, determinado si Tom na ituloy ang kanyang mga pinaplano. Bumalik siya sa kanyang silid sa hotel at nag-assemble ng bomba habang pinapanood siya ni Annie. Binanggit ni Tom na pareho nilang alam na makukulong siya pagkatapos ng lahat ng ito, ngunit sinabi ni Annie na araw-araw niya siyang bibisitahin sa bilangguan kahit na siya ay busy. Kinabukasan, si Annie na ngayon ay nagpapagaling na, ay nagpupumilit na samahan si Tom. Kalaunan ay pumayag si Tom na isama siya, at pumarada sila malapit sa bahay ni John. Tinawagan ni Tom si John at hinikayat siyang umamin sa lahat ng kanyang ginawa, ngunit tumanggi pa rin ang mokong. Dahil dito, binigyan siya ni Tom ng 10 segundo upang tumakbo paalis sa kanyang bahay, bago niya ito pinasabog. Sumakay ng sasakyan si John at nagmamadaling umalis. Samantala, ibinigay ni Tom kay Annie ang hard drive ng CCTV at ang susi sa kanyang bodega, at hiniling niya na dalhin ang lahat ng ito kay Myers. Sa kabilang banda, si John ay pumunta sa isang abandonadong bahay kung saan nila itinago ang 3 milyon. Tinawagan niya si Ramon at sinabi ang sitwasyon bago hilingin na pumunta siya doon dahil kailangan niya ang kanyang tulong.
Nang makipagkita si Myers kay Annie, ibinigay nito sa kanya ang hard drive ng CCTV footage, at pagkatapos ay ipinakita ang natitirang $6 million sa mga kahon. Samantala, habang hinihintay ni John si Ramon, biglang nagpakita si Tom na hawak na hostage si Ramon at inutusan si John na itapon ang kanyang baril. Muling hinikayat ni Tom na umamin si John sa kanyang mga kasalanan dahil hawak na niya ang CCTV footage na ibinigay ni Ramon sa kanya. Nang marinig iyon, labis na nagalit si John sa kanya at kalaunan ay nagkaroon sila ng pagtatalo. Dinukot ni John ang kanyang isa pang baril at binaril si Ramon bago nakipagpalitan ng putok kay Tom. Matapos ang ilang palitan ng putok, nagawang makuha ni John ang bag ng pera na naglalaman ng 3 milyon at dali-daling tumakas. Agad itong tinawagan ni Tom upang sabihin sa kanya ang ikalawang bomba na inilagay niya sa kanyang sasakyan. Noong una ay hindi naniniwala si John sa kanyang sinasabi, ngunit noong siya ay huminto upang suriin ang ilalim ng upuan, napagtanto niyang mayroon ngang bomba. Sinabi ni Tom na ang bombang iyon ay partikular na sensitibo, kaya binalaan niya ito na huwag lalabas ng sasakyan kung ayaw niyang sumabog. Hinikayat niya siya na sumuko na lamang at maghintay na makarating ang bomb squad upang tanggalin ang bomba. Dahil sa pangamba at alam na wala nang magagawa, nagpasya si John na sumunod sa lahat ng utos. Samantala, kinuha ni Tom ang tape recording ng pag-amin ni John mula sa katawan ni Ramon at nagluksa sa kanyang pagkamatay. Habang ang sasakyan ni John ay napapaligiran ng mga pulis na kasama ni Myers, natuklasan ng bomb squad na peke ang nasabing bomba. Agad na nagutos si Myers sa kanyang mga tauhan na arestuhin si John, at nabawi rin nila ang perang ninakaw nito. Nang bumalik si Myers sa kanyang opisina, nakakita siya ng isang sobre na naglalaman ng recording na naglantad ng pag-amin ni John sa lahat ng krimen. Pagkatapos ay nakipagkita siya kay Annie at Tom sa labas ng istasyon upang tapusin ang deal. Pinasalamatan niya si Tom sa pagtulong na dalhin si John sa kanyang nararapat na kalagayan. Nangako rin siya na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya upang paikliin ang sintensya ni Tom bilang pagkilala sa layunin nitong magbago. Si Tom na handang harapin ang mga kahihinatnan ng kanyang mga aksyon, ay masayang nagpaalam na kay Annie, at dito na nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panunood. Sana ay nagustuhan mo ang pelikulang ito. Huwag kalimutang mag-like at subscribe, pati na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong upload.